Isipin mo to. Nag-impake ka ng mga gamit mo, pumunta ka sa airport, sumakay ng eroplano, tapos tumawid ka sa kabilang panig ng mundo. Nakaka-excite yan, parang the ultimate trip, di ba? Oo, the ultimate trip. Kasi ang goal mo, magtayo ng bahay o kaya magturo sa mga bata sa isang remote village o magpakain ng mga nagugutom. Mga bagay na sobrang sarap sa pakiramdam. Exactly. Pag-uwi mo, feeling mo ang sarap-sarap sa pakiramdam. Parang finally may nagawa kang malaki at makabuluhan. Pero, at ito yung catch, paano kung sabihin ko sa'yo na yung mismong mabuting intensyon mong iyon ay lihim na sumisira at nagdudulot ng malalim na pagkadependensya sa komunidad na gusto mo sanang tulungan? Grabe, ang bigat niyan. Lalo na kapag pinag-uusapan natin yung pagtutulong. Yung madalas na nagiging sukatan lang natin ay yung feeling natin eh. Yung nararamdaman natin bilang volunteers. Kumbaga yung personal sense of fulfillment. Kaya, kumusta at welcome sa The Deep Dive. Para sa iyo na nakikinig na yon, kung ikaw yung tipong laging uhaw sa kaalaman, gustong himayin yung mga ganitong komplikadong issue, pero ayaw ma-overload sa informasyon, sakto ka dito. Sakto talaga. Kasi sa pagsusuring ito ngayon, hihimayin natin yung mga dokumento at malalalim na teksto tungkol sa totoong epekto ng mga tinatawag nating short-term missions. At teka lang ha, hindi tayo nandito para manghusga o sabihing automatic na masama ang pag-volunteer abroad. Wala namang may gustong makasama, di ba? Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Paano natin dapat timbangin ang halaga ng mga biyaheng ito? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, hindi talaga ito tungkol sa kung naging masaya ba tayo o na-inspire tayo sa trip. Ayon sa mga sources natin, ang totoong issue dito ay stewardship o yung pamamahala. Stewardship, paano ba yan dinedefine sa context na to? Parang paano natin pinamamahalaan yung limitadong oras, pera at energy natin? Yung tanong na dapat nating ibinabato sa sarili natin ay hindi maganda ba yung naging experience natin, kundi nakatulong ba ito para isulong yung misyon kahit nakauwi na tayo? Okay. Dalawang magkaibang mundo pala yon. Yung isa sumusukat ng emosyon, tapos yung isa sumusukat ng totoong impact. Correct. At yung impact na yon yung kailangan nating hanapin. Okay, himayin natin ito. Kasi if we know na may potential na makasama ang mga trips na ito, kung hindi maayos ang stewardship, bakit kaya taon-taon, milyon-milyong pera ang ginagastos ng mga organizations para magpadala ng tao abroad? Kasi may powerful draw talaga eh. May nakikita silang value dun sa volunteer. At hindi natin pwedeng i-dismiss yun. Malinaw na sinasabi sa mga teksto natin na itong mga short-term missions, madalas nagsisilbi itong pinto. Isang threshold moment para sa mga sumasali. Threshold moment, meaning parang naging turning point sa buhay nila. Oo, eksakto. Isipin mo na lang kapag ang isang tao na lumaki sa isang komportableng buhay, tapos nakaranas ng ibang kultura, nakita niya yung totoong hirap. Parang nababasag yung bubble nila, kumbaga. Iyon nga, binabasag nito yung makitid na pananaw nila. Bigla silang nagigising, na-realize nila na wow, ang mundo pala hindi lang umikot sa sarili kong subdivision. Alin ay sobrang ganda, nakakabukas ng isipan at nag-iignite ng malalim na passion para maglingkod. Definitely. Pero dito na pumapasok yung matinding paalala mula sa teksto. Inididiin nila yung idea na ang pinto ay hindi ang tahanan. Ang pinto ay hindi ang tahanan. Oo, kasi ang pinto, ginagamit mo yan para makapasok ka sa isang bagong lugar o bagong pananaw. Pero wala namang taong tumatira sa pinto, di ba? Wala nga naman, nakaharang ka lang dun. 'Di ba? Ang halaga ng isang pinto ay kung saan ka nito dadalhin sa loob ng bahay. Kung ang biyaheng ito ay walang follow-up pag-uwi, nagiging isa na lang itong sealed emotional experience. Isang alaala na walang tunay na structure ng pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Wait, parang may magandang analogy ako para dyan. Sige nga, ano yon? Para itong panunood ng trailer ng isang pelikula.
Yung short-term mission, yun yung trailer. Oo, trailer na punong-puno ng action. 'Di ba? Nakaka-excite yung trailer, ang daming magagandang scenes, nakaka-inspire yung music, feeling mo na move ka, pero hindi ka naman pwedeng manatili sa labas ng sinehan para ulit-ulitin lang yung trailer buong araw nang hindi pinapanood yung mismong pelikula na siyang tahanan. Ang ganda niyan. Yung pelikula talaga ay yung pang-araw-araw na paglilingkod pag uwi mo sa sarili mong lugar. Yung part na medyo boring at walang excitement? Exactly. At yung problema na tinutukoy sa mga sources natin, maraming tao ang nahuhumaling dun sa trailer. Gusto lagi ng excitement ng biyahe pero iniiwasan yung pang-araw-araw na commitment. Pero wait, hindi ba't minsan nagiging badge of honor pa nga yung pagtawid sa ibang bansa? Like, mas madaling mag-post ng picture sa social media na may karga kang bata sa ibang bansa kesa sabihing, nagtuturo ka ng reading sa public school sa kanto nyo tuwing Sabado. Seduction of the visible. Yung tukso ng mga bagay na madaling makita at palakpakan. Yun mismo. Kasi natural sa ating mga tao na maakit sa mga dramatikong bagay. Mas madali at mas masarap sa ego na lilipad ka papuntang ibang bansa, magpipinta ka ng pader ng isang orphanage sa loob ng isang linggo, at pag-uwi mo, Hero ka na agad. May pa-slideshow ka pa. oo, mas Instagrammable nga naman talaga yung pag-travel. Pero yung tahimik at pangkaraniwang katapatan sa sariling komunidad, walang pumapalakpak doon. Walang nagla-like sa Facebook kapag inaalalayan mo yung isang kaibigan mong may depresyon araw-araw. Wala. Kaya ipinapaalala sa atin ng teksto na hindi sinusukat ang halaga ng paglilingkod based sa heografya. Ang pagtangin sa pagtawid ng border bilang pinakamataas na antas ng misyon ay isang malaking theological na pagkakamali. Ginagawa nitong second-class calling yung pagtulong mo sa sariling kapitbahay mo. Nakakasakit man aminin pero totoo yan. Okay, so na-establish na natin na madalas nagiging tungtol sa experience ng volunteer yung trip. Kasi nga nakakasatisfy yung pinto. Ano ngayon yung hindi nakikitang epekto nito sa kabilang side? Ito yung bahagi na bihira talagang pag-usapan. Tinatawag itong invisible labor o yung hindi nakikitang pagod ng host church. Kasi the host church has to prepare everything for the guests, di ba? Oo. Isipin mo, kapag dumating ang isang grupo ng foreigners o bisita, say, 20 people, hindi naman magic na may matutuluyan sila. Oo nga, no. Kasi, in my head, pag sumali ka sa short-term mission, parang nag-a-avail ka ng tour package. Pagdating mo doon, may susundo sa'yo, nakalatag yung schedule, tapos magtatrabaho ka na. Yun ang illusion natin. Pero in reality, inilalarawan ng mga sources natin na may isang lokal na tao na kailangang gumising ng alas 4 ng madaling araw para mag-book ng masasakyan nyo. May mag-aayos ng tulugan, may maninigurado na hindi kayo mawawala ng tubig. At may mamamalengke at magluluto ng pagkain na swak sa panlasa nyo para hindi kayo magkasakit sa tiyan. May kailangang maging translator yung buong araw. At kapag may culturally insensitive na nagawa yung isang volunteer, Sinong aayos ng gusot? Yung lokal na leader? sila rin. At ang malungkot doon, kadalasan iniiwan nitong mga lokal na leader ang sarili nilang ministeryo para lang mag-tour guide at asikasuhin ang mga bisita. Grabe! So yung mismong mga taong pinuntahan natin para tulungan, sila pa yung nabigyan natin ng extra load para alagaan tayo. Oo. At hindi lang yan physical na pagod, ha? Pumasok din yung mga teksto natin sa konsepto ng gratitude management. Gratitude management? Wait, ano yun? Kailangan nilang i-manage yung pasasalamat nila? Parang gano'n na nga. Isipin mong isa kang lokal na pastor. Pagod ka na, kulang sa ponto ang komunidad mo, tapos tumating itong mga bisita. May dalang pera, magtatayo ng isang structure. Kahit minsan hindi naman yung kailangan yung structure na yun. Exactly. Kahit hindi akma sa kultura nyo, dahil silang may dala ng pera, kailangan mong i-manage yung emotional needs ng mga volunteers na to. Na kailangan lagi kang nakangiti. Oo, kailangan palagi kang nagpapasalamat ng todo, pinapalakpakan sila, para pag uwi nila, maramdaman nilang, wow, we really made a difference. Oh my gosh. So sinasabi mo na yung mga lokal na leader, nahirap na nga sa buhay, kailangan pa nilang umarte bilang cheerleaders para protektahan yung egos natin? Ang bigat, di ba?
Kasi alam nila na kapag hindi nila ipinaramdam na super thankful sila, baka ma-offend yung mga nagbigay at sa susunod na taon, doon na lang dalhin sa iba yung pondo. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan. Kasi I need to play devil's advocate ng kaunti. Teka lang, Sige, shoot. paano naging masama ang pagtulong? I mean, let's say may grupo mula sa ibang bansa, may dalang pera, may oras, may lakas, para mamigay ng bigas. Hindi ba't nakakagaan iyon ng pasanin ng mga lokal na tao? Bakit natin mamasamain ang simpleng pag-alalay sa nangangailangan? Ang nakakapukaw ng isipan dito ay, yung dependency daw ayon sa mga sources natin ay hindi nagsisimula sa pang-aabuso. Hindi siya bad intention sa umpisa. Hindi. Nagsisimula nito eksakto sa anyo ng kagandahang loob at direktang tulong o yung tinatawag nating relief. Pero isipin mo kung ano ang nangyayari kapag naging pattern ito taon-taon. Kapag laging yung mga dayuhan ang nagdadesisyon at nagdadala ng pondo. Oo, unti-unting nawawalan ng boses ang lokal na komunidad. Nagiging mga spectators o manunood na lamang sila sa sarili nilang misyon. So, imbes na sila ang bida sa sarili nilang kwento ng pag-unlad, nagiging mga extra o props na lang sila para sa heroic moment ng mga volunteers. Tumpak, nawawalan sila ng pagkakataong madiskubre yung sarili nilang lakas at kakayahan, kaya ang kalidad daw ng tulong ay nasusukat dapat sa isang tanong. Ginawa ba nitong mas matatag ang komunidad o mas ginawa natin silang palaasa sa atin? Napakalakas ng tanong na yan. So, kung yung direktang paggawa ng lahat para sa kanila, yung tinatawag na doing for, ay nagdudulot ng dependency, ano ngayon yung tamang pamamaraan? Dito inilatag ng mga dokumento yung teologiya ng coming alongside o yung pagsabay sa kanila. Pagsabay sa halip na pangunahan. Tama. Ang unang shift dito ay yung pag-unawa na hindi tayo pumupunta sa isang lugar na blanco. Hindi tayo ang magdadala ng sagot. Pumupunta tayo sa isang lugar kung saan matagal nang kumikilos ang Diyos. So may ginagawa na yung mga locals doon. Oo, bago pa man tayo bumaba ng eroplano, may mga leader na doon. Ang tungkulin natin ay alamin kung ano yung ginagawa nila at tanungin paano kami makakasuporta sa inyo. May magandang example yung teksto tungkol sa dalawang grupo. Sige nga, ano yung nangyari sa dalawang grupong yan? Yung unang grupo, dumating sila na may dalang mahabang checklist. Sigurado na sila kung anong itatayo nila, anong ituturo nila sa mga bata, nakaplano na pati mga pictures. Mabilis at efficient. O nagtrabaho ng mabilis, natapos ang project, pumalakpak ang lahat, tapos umuwi. Pero ang lokal na simbahan, naiwan silang pakiramdam ay naisang tabi. Hindi nabuo ang kakayahan nilang pamunuan ang sarili nilang lugar. Basically steamrolled. Sinagasaan sila ng productivity ng foreign team. Yun nga eh. Ngayon, yung ikalawang grupo, iba nila ang diskarte. Pagdating nila doon, sa halip na mag-impose agad ng plano, umupo muna sila. Kasama ng mga lokal na elders, nakinig sila ng mabuti. Inalam nila kung ano na ang nasimulan ng komunidad. Tapos doon nila, ibinuhos yung suporta. Wala silang ginawa na hindi dumaan sa pamumuno ng mga lokal. Kaya nang umalis sila, naiwan puno ng kumpiyansa ang komunidad. Alam nilang kaya nilang ipagpatuloy iyon. Nakikita ko kung bakit mas effective yung pangalawa. At may naisip akong analogy para dyan, parang sa pagiging magulang, 'di ba? Sige, paanong parang magulang? Isipin mo, may malaking math assignment yung anak mo. Medyo nahihirapan siya. Kung ikaw ang gagawa ng assignment niya, ikaw mag-solve, ikaw magsusulat, para lang matapos agad. Doing for. Paggawa sa para sa kanila. Oo. Tapos, nga pa sa tasang assignment, mataas ang grade. Pero pagdating ng exam, babagsak yung bata kasi wala siyang natutunan. Eksakto. Ang tamang paraan, though mas mahirap at mas matagal, ay maupo ka sa tabi ng anak mo. Coming alongside, gagabayan mo siya habang siya yung nag-iisip. Magkakamali siya, buburahin niya, iiyak pa minsan. Nakakaubos ng pasensya yon, promise. Pero sa huli, natuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. Ang ganda ng analogy na yan. At yung prosesong yan, ganyan na ganyan ang itinuturo ng mga sources natin at inuugat nila yan sa mismong halimbawa ni Kristo at maging ni Apostol Pablo. Paanong ginawa ni Pablo yun? Pansinin mo sa mga sulat ni Pablo, hindi niya inako ang lahat ng pamumuno sa mga bagong simbahan.
Pagkatapos niya magturo, nagtatalaga siya ng mga local na elder. Ipinagkatiwala niya sa kanila ang pamumuno bago siya umalis. Pinagkatiwalaan niya yung mga lokal na ituloy yung trabaho kahit baka magkamali sila. Oo, kasi ang layunin ng tunay na partnership ay hindi para i-micromanage ang isang lugar. Ang layunin ay para yung komunidad ay makatayo ng mag-isa. The church that must stand, sabi nga sa teksto. Nakakahinga ako ng malalim doon. Naiintindihan na natin ang teolohiya at yung panganib ng magagandang intensyon natin. Ngayon, paano natin babaguhin ang sistema bago tayo sumakay sa eroplano? At ano ang gagawin natin pag-uwi? Mga tanong na nakakasugat minsan ng pride. Halimbawa, bakit sa lugar na ito? Bakit na yon? Bakit tayo? At ito yung pinakamabigat. Sino ba ang humingi ng tulong na ito? Wow! Sino ang humingi nito? Isang simpleng tanong pero sobrang bigat. Oo, tayo ba ang nag-isip nito kasi feeling natin kailangan nila o sila mismo ang nag-request? Kasi minsan, aaminin natin, nakakaisip tayo ng mga pet projects. Pumunta tayo para magpintura ng pader, pero ang totoong kailangan pala nila ay malinis na tubig. Totoo yan. At dagdag pa doon, sinong makikinabang pagkalipas ng 6 na buwan? May hiniram na image yung teksto, ano raw ba ang gusto nating buuin? Campfire ba o kiln? Paanong campfire at kiln? Isipin mo yung campfire. Mabilis magliab, ang lakas ng init, nakakatuwang panoorin. Masayang mag-picture-picture sa paligid nito. Pero kinabukasan, abon na lang. Karamihan sa short-term missions ay parang campfire. Isang linggong high energy. Pero nawawala rin agad yung etekko. Tapos, yung kiln naman, ito yung oven o horno para sa mga clay pots, di ba? Oo, ang kiln, hindi mo nakikita yung apoy sa labas. Mabagal siyang mag-init, mukhang boring panoorin. Wala masyadong magse-selfie sa tabi ng kiln. Hindi Instagrammable. Hindi talaga. Pero yung tuloy-tulol at matinding init sa loob niya, yun ang nakakahubog sa malambot na putik para maging matibay na laryo. Sinasabi ng teksto na gusto nating maging kiln ang mga misyon, pangmatagalan at nagpapabago. Pero wait, pushback lang ng kaunti. Hindi ba nakakawala ng excitement kung masyadong maraming red tape, napakaraming tanong? Paano kung gusto lang talaga ng mga tao na tumulong kagad dahil may pangangailangan? Nagdadala ito sa isang napakahalagang prinsipyo. Sinasabi sa dokumento na haste is not always holiness. Ang pagmamadali ay hindi laging tanda ng pagiging banal. Siyempre, iba ang sitwasyon kapag emergency relief tulad ng bagyo. Pero para sa pangmatagalang misyon at pag-uunlad, Ang tagumpay ay hindi dapat idikta ng nagpadalang simbahan na gigil tumulong, kundi ng host church. Kung ang layunin ay fruit that remains, bungang nananatili, kailangan ng disiplina sa pagpaplano. at kasama rin dyan yung pag-uwi, di ba? Yung debriefing. Oo, parehong critical yung follow-up pag-uwi. Kasi kadalasan, ang tanong lang natin, nasiyahad ba tayo sa biyahe? Mali raw iyon. Ano dapat yung tanong? Ano ang nagbago sa ating pananalangin? Naging mas mapagbigay ba tayo? Naging mas involved ba tayo sa pagtulong sa sarili nating barangay pag-uwi natin? Dahil kung babalik ka lang sa dati mong routine at wala ka namang ginagawa sa sarili mong community, Ang tawag dyan ng teksto natin ay spiritual amnesia. O mas malala pa, baka naging relihiyosong turismo lang yung biyahe mo. napakalalim yan. Binabasag talaga nito ang lahat ng nakasanayan nating pag-iisip. Kung ibubuod natin, ang short-term missions ay hindi tungkol sa pagiging bida sa kwento. Hindi ito photo album. Tungkol ito sa mabuting pamamahala, paggalang sa kakayahan ng lokal na lider. At pag-alalay sa gawaing matagal ng sinimulan ng Diyos sa lugar na yon. Kaya sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, ikaw, gusto naming hikayatin ka na pagnilayan yung sarili mong pamamaraan ng pagtulong. Hindi mo kailangan mag-book ng flight abroad, pwedeng sa sarili mong community. Tinutulungan mo ba silang tumayo o sa hindi sinasadyang paraan, ginagawa mo silang mas dumidepende sa'yo para lang maramdaman mong kailangan kanila? Ang bigat ng tanong na yun. At bilang pangwakas, iiwan ko ang isang mapanuksong kaisipan na nakaangkla sa mga binasa nating teksto. Isipin mo ito ng mabuti. Kung bukas na bukas din ay tuluyan ng itigil ng simbahan mo ang pagpapadala ng mga short-term mission teams,
Mapapansin ba ito ng pandaigdigang simbahan bilang isang malaking kawalan? O baka naman. Baka naman lihim pa silang makahinga ng maluwag dahil nabawasan na ang pasanin nila sa pag-aasikaso ng mga bisita. Oof! Isang kaisipang tiyak na magpapagising sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama mo sa isa na nabang masusing pagsusuri sa The Deep Dive. Huwag kalimutan, ang pinto ay hindi ang tahanan. Patuloy tayong mag-aral, magtanong at humanap ng malalim na pagkaunawa. Hanggang sa muli!